Nasa covered court ako nun. Nakapila. Required kasi mag-flag ceremony sa amin pag pang umaga ka. Hindi pa nag-i-start yung flag ceremony nun. Boring na ako nun. Wala akong kausap be. Tapos sakto, nakita ko yung classmate ko dati sa ibang school. Amaze na amaze ako nun kasi very rare yun sa katulad kong alam nyo naman, palipat-lipat ng school. Uy! Uy, nag-transfer ka rin pala dito? Ang galing! Anong section ka? Faraday, ikaw? Newton. Sayang hindi tayo magkaklase. Wala pa naman ako masyadong friends sa section namin ngayon. Oo nga, sayang. Lipat ka na lang sa section namin. Pwede ba yun? Third grading na. Siyempre, bawal. Ano ko, anak ng principal? Haha, loko ka. Sige, balik na ako sa pila ko ha. Babalik na sana ako sa pila ko nun. Tapos, pagtalikod ko, nandun si Patrick, yung taong sumira sa most obedient record ko. Nakatayo siya sa likod ko, naka-cross arm at nakatitig sa akin. Napastop ako nun saglit. Problema nito. Kinuha niya yung ID ko nun tapos tinignan niya. Gia Mondragon? Ito pala pangalan mo ha. Ops, hindi ko totoong last name yun na ha. Alam mo, Gia Mondragon? Ops, hindi ko talaga totoong last name yun. Huwag niyong isa-search. Mas bagay sa'yo nakangiti. At imbis na ngumiti, lalo kong sumimangot. Hindi ko alam yung irere ako ng mga panahon na yun, mga B. Hindi ko alam kung mababad trip ako kasi hindi niya pala alam yung pangalan ko samantalang siya alam ko pangalan niya. Well, bukod sa pinakilala siya sa amin ni ma'am, famous to eh. Nakalimutan ko sabihin, madalas siyang topic sa chikahan ng mga girls. Bukod kasi sa pogi daw, matangkad din. Tapos, ang balita, kamag-anak daw siya ng principal. So, hinila ko na lang yung ID ko nun, tapos bumalik na lang ako sa pila namin. At hindi ko na siya pinansin kailan pa man. Tapos, isang araw, nasa corridor ako nun. Ang ingay sa loob ng classroom namin kaya lumabas ako. Nakalimutan ko na kung bakit, basta bad trip ako nun. And out of nowhere, sumulpot ulit si Patrick at nakangiti. Kala mo friends kami no? Tinignan ko siya habang nakasimangot ako. Ano namang problema ng taong to? Bad trip na nga ako, dadagdagan pa. Kaya pinabayaan ko na lang, tapos yumuko na lang ako ulit. Hindi to si Patrick kung hindi to makulit, tas kulang sa ruga, tapos di nagpapatalo. Hinawakan niya yung chin ko, kaya napatingala ulit ako. First time ko maka-experience ng may ka-face-to-face na lalaki ng malapitan ng mga panahon na yun. Langiti naman dyan oh. May gulay! At dahil ako si Gia, hindi ko alam irere ako ng mga panahon na yun. Sasapakin ko ba, duduraan ko, babatukan ko, lalagay ko pangalan sa death note or something. At saktong-sakto, nakita ko sa peripheral vision ko yung isang babaeng gangster sa kabilang section. Nakatingin siya sa aming dalawa ni Patrick. Masama ang tingin. At naalala ko ang chika. Uy, kilala mo ba si Monica? Yung gangster sa kabilang section? Oo, bakit? Di ba may nakisit-in dito sa atin nakaraan? Yung matangkad na pogi. Si Patrick? Bakit? Bali-balita, crush daw ni Monica si Patrick. Ay, we? Crush ko pa naman yun si Patrick. Oo, B. Naku, i-uncrush mo na at baka bigla kang sabunutan ni Monica, tignan mo. Sige, hindi pa naman ganun ka-deep yung feelings ko Siyempre, napa-atras ako nun. Nasira na nga yung most obedient record ko. Mukhang masasabunutan pa ako ng gangster dito sa school dahil sa mokong na to. Public school kasi ako ng mga panahon na yun, kaya uso yung mga gangster era nun. Hindi lang lalaki yung gangster sa school namin, yung mga babae din. Tapos kadalasan nakikipag-sparring sila or sabunutan sa gitna ng court. Kabado 20 ako ng mga panahon na yun. Nataranta ako kaya tumakbo ko tapos pumasok ako sa classroom namin. Iniwan ko si Patrick sa labas nun. Bala ko yung tulog ko dyan, nananahimik yung buhay ko, sasali niya pa ako. At simula nun, tuwing nakikita ko si Patrick, nagtatago ako. Sa cafeteria man, sa hallway, sa classroom, o kung saan man. Di ko alam gagawin ko. Iniiwasan ko siya kasi mamaya baka sabihin ng iba, crush ko siya, diyari ako, sabunutan ako ni Monica. Gusto ko lang naman ng low-key at simpleng pamumuhay pero
Teka, bakit ko kinikwento sa inyo yung buhay ko kung gusto ko pala nun eh, no? Okay lang, di naman ako kalala. You just know my story, but not who I am, huh? Anyways, back to the story. Pumapasok ako sa school nun na kinakabahan araw-araw. Kasi baka mamaya biglang may humablot sa akin, tapos pinagsasabunutan na ako, tapos uuwi akong may black eye. Well, wala naman akong ginagawang masama. Oo nga, wala naman. Pero ewan ko, kinakabahan ako nun. Pero nawala rin naman yung kaba ko nung makita kong ang haba na pala ng bidyong ito. So, ikakat ko muna, kaya abangan nyo na lang sa